Kaibigan, sa oras na ito, purihin ang Diyos sapagkat narito ka upang pag-aralan natin ang ginintuang salita ng ating makapangyarihang Diyos sa lahat. Dalangin ko, kaibigan, na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Sambahin Siya sapagkat Siya ang tunay na nagbibigay ng karanasang ugnayan sa ating Panginoon Diyos na may kapayapaan at patuloy na gabay, biyaya, at katotohanan ng ating pinapag-aralan at nararanasan sa tuwi-tuwi na linggo-linggo sa ating pag-aaral. Lalo tayong lumalakas, kaibigan, sa ating pananampalataya, kaya huwag kang bibitaw, kaibigan, sa pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, sa pamamagitan ng Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko lahat ng mga viewers natin sa buong mundo. Ganon din ang mga kaibigan at mga kapatid na nagsusulat dyan sa comment section at nagbabahagi at nag-share sa mga kaibigan sa patungkol dito sa programa natin at dinadalangin namin kayo na palakasin kayo ng ating Panginoong Diyos. At ang ating mga kasama dito sa studio ay ating mga magigiting na manggagawa ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Lowell Dumukmat. Siya po ay ang ating Dean sa College of Theology, si Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Lowell? Mabuti naman, Pastor Ray. At purihin ang Diyos sapagkat pagpapatuloy tayong mag-aaral. Ang ating pangalawa dito na mga kasama ay si Pastor Abed Del Rosario. Siya po ang ating Publishing Director sa ating North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abed? Kamusta, Pastor Ray? At kay buti ng Diyos, mga kapatid, na muli tayong nagkasama at mapag-aralan ang ating leksyon sa trimestring ito. At pinopromote natin itong aklat na The Great Controversy. Ito pa rin ang Missionary Book of the Year natin 2024. Alam na ninyo yung slogan natin, Read Before You Give. So, meron tayong Hope Impact this coming October 12 at paghandaan ninyo na basahin ito, mga kapatid, at ibahagi ninyo akmang-akma ito sa ating leksyon, Pastor Ray. Then, mag-subscribe kayo ng ating Health and Home, mga kapatid. Napakasarap basahin po itong Health and Home. Ito ay isang aklat na may kinalaman sa pangkalusugang pampamilya. Kaya nga po dito, malalaman ninyo yung tungkol sa child training, home nursing, at saka yung advanced information about science and health. Madali kayo na kumuha nito at mag-subscribe sa malapit na ABC branch ng inyong mga missions and conferences. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos, narito na naman ang bawat sa amin upang pag-aralan ang iyong mga salita. Magsalita ka sa amin, Panginoon Diyos, na magkaroon kami ng karunungan mula sa langit at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang aming madama at pagpapalain ang bawat sa amin at mapalalim ang aming ugnayan sa inyo. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan, ganun din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating unang paksa na pag-aaralan ngayong linggo, magmula ngayong trimestre na ito, Abril, Mayo at Hunyo, mga kapatid, ay pag-aaralan natin ang aklat pa rin na ito na ang pamagat ay ang dakilang tunggalian. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong linggo ay ang digmaan sa likod ng lahat ng digmaan. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Apokalipsis 12, 7 at saka 8. Sa ito sinasabi, at nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma, ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. Napakaganda nito, kaibigan, sapagkat ang ating leksyon sa unang tema ng ating pag-aaralan na may panggat ang dakilang tunggalian ay makikita natin ang kabuuan ng ating leksyon sa pamagat na ito, na digmaan magmula sa langit pa
Kaya ang kabuuan ng ating leksyon sa linggong ito ay may 3 punto. Ang unang punto ay the power of choice, ang kapangyarihan ng pagpili. Ang pangalawa dito ay the consequence of sin, ang kabayaran ng kasalanan. At ang pangatlo, the power of the cross, ang kapangyarihan ng cross ng ating Panginoong Hesukristo. At ang unang magsasalaysay dito at tatalakay, magpapaliwanag ay si Pastor Abe del Rosario. Ang tatalakayin niya ay ang unang punto, the power of choice. Pastor Abe. Ang power of choice, partner, ay napakahalagang kaloob ng Diyos sa atin. At yan ay ibinigay niya una bago pa lamang lalangin ang sanlibutan, umiiral na doon sa langit na bayan. Kaya nga, bawat anghel ay mayroong kanya-kanyang kapasyahan kung papaano nila purihin at sambahin ang ating Panginoong Diyos. So, ang choice na ito, o natawag na kapangyarihan ng pagpili, ay inabuso ng sinaunang nilalang na anghel ng Diyos. Yan ay si Lucifer. Tatandaan natin na ang Diyos ay isang Diyos na mapagmahal. Ang dahilan ng tinatawag na kaguluhan sa sanlibutan ito ay nagbunga dahil sa hindi magandang pagpili ni Lucifer sa kanyang kapasyahan sa buhay. Siya'y nanibugho at siya ay tinatawag na mapagmalaki itong si Lucifer. Ngayon makikita natin kung paano ginagamit noon sa banal na kasulatan ang pagpili. At piliin lang natin ang isa sa mga halimbawa ay itong si Josue. Noong kanyang tinipon ang kampamento ng Israel at siya ay nasa panahon ng katandaan na at kanyang idiniin na napakahalagang sundin ang tipan ng ating Panginoong Diyos. At sa pamamagitan nito ay kanyang nabanggit ang napakagandang pananalita tungkol sa pagpili sa Josue, Kabanata 24, setas na 15. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Napakaganda yan, Pastor Ren, no? At mga minamahal na mga kapatid na si Josue, ang sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. So ito ay isang napakagandang halimbawa na lahat ng mga kapatid na talagang piliin natin kung ano ang makakabuti sa atin. Dito makikita natin noong lalangin ng Diyos ang sanlibutan, kanyang ipinakita ang kanyang obra at karunungan sapagkat siya ay Diyos ng mga Diyos. Siya ay mga hari at mga hari at ang mga nilalang na ito nagpapakita ng kanyang karunungan. So, walang batik ng anumang uri ng pagkakasala noon. Okay? Hindi pa nagkasala si Adan at saka si Eva, may kaayusan. Maging sa relasyon ng hayop at tao, ang relasyon ng naturalesa. Sa buong paligid, makita mo na ang samyo ng hangin ay mabango. Makita namang mga hayop ay hindi nagkakagulo. Hindi sila alangan sa isa't isa. Gayun din ang tao ay hindi rin alangan sa mga hayop. Lalong-lalo na hindi sila noon nakadevelop ng pagkatakot sa Panginoon, kundi masaya, nagpapakita ng kaayusan, makapangyarihang ugnayan ng Diyos sa lahat ng kanyang nilalang. Kaya nga dineclare niya, Pastor Ray, na ito ay isang sakdal na paglalang or His perfect creation sa Genesis chapter 1 verse 31. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. So ang declaration ng Diyos, Pastor Ray, ay dineclare niya na pagkatapos ng paglalang ay ito ay napakabuti. Walang bahid ng anumang pag-aalinlangan at pagkukulang ng panahon na yon. At kalakip niyan ay titignan natin yung background. Kahit doon sa langit na bayan may kaayusan. Ang mortal na kaaway ng Panginoon, ang pangalan niya noon ay si Lucifer. Talagang umaaninag na kapangyarihan ang kanyang tinataglay. Siya isang kerubin,
Siya ay yung pinakamataas sa lahat ng mga anghel doon sa langit na bayan. Kaya titignan natin kung paano siya ipinakilala ng ating Panginoon sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 28, setas na 12 hanggang 14, mga minamahal na mga kapatid. Anak ng tao, managhuy ka para sa hari ng Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, topasyo, diamante, berilo, onyx, haspe, safiro, karbungko at esmeralda. At ang ginto at ang pagkayari ng iyong pandereta at ng iyong mga plauta ay nasa iyo. Sa araw na ikaw ay lalangin, inihanda ang mga ito. Inilagay kita na may pinahirang kerubin na nagbabantay. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. So inilarawan ni Ezekiel kung gaano kasakdal itong nilalang ng Diyos na itong si Lucifer. Ang kanyang kagandahan, ang kanyang kasakdalan, at siya ay binihisan ng Panginoon lahat ng mga mahahalagang hiyas. At hindi lang yon, siya ay isang musikero. Mapansin natin isang musikero itong si Lucifer. At sa kanyang kagandahan ay talagang tinataglay niya, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang napakagandang ugnayan sa Panginoon sapagkat ay siya'y lumalakad sa bundok ng Zion. Ibig sabihin, kapag nababanggit ang Zion, ito ay center of worship. Ito yung lugar na kung saan ay sinasamba ang Panginoon noon doon sa Old Testament sa Jerusalem. So, nandoon siya parati sa lugar na kung saan ay pinupuri at sinasamba ng ating Panginoon. At ang sabi pa nga ng Espiritu ng Propesiya, Pastor Ray at mga minamahal nating mga kaibigan at mga kapatid, ay siya ay isang choral conductor, itong si Lucifer, at talagang kinakitaan ng husay, kasakdalan, kagandahan, kapangyarihan, at kagalingan kung paano pumuri at sumamba sa ating Panginoon. Ngayon naman, titignan natin ang kalagayan ng sinaunang mga magulang natin, mga minamahal, kung ano ang kanilang kalagayan bago magkasala po sila sa Genesis chapter 2, verses 7 and 18. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at iningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Bawat hininga na ating practice araw-araw yan ay hininga ng buhay. Yung hangin na pumapasok sa ilong natin ay hininga ng buhay. Then, hindi lang yon, dahil sa labis na pagmamahal ng Diyos sa lalaki ay kanyang ginawan ito ng kanyang katuwang, si Eva. Mapapansin natin na talagang ang lalaki at babae ay para sa isa't isa. Maganda ang ugnayan. Ito ay simbolo, mga kaibigan ko at mga kapatid, ng kanyang labis na pagmamalasakit at pagmamahal sa atin. Lahat doon sa halamanan ng Eden, nagpapakita ng karunungan ng ating Panginoong Diyos. Ito yung nai-enjoy ni Adan at saka ni Eva doon sa halamanan ng Eden. Yung pagparuot, parito, yung kanilang pamamasyal sa halamanan, yung kanilang pakikitungo sa mga hayop, yung kanilang pakikitungo sa ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na yung kanilang magandang ugnayan, nagpapakita na meron silang kapangyarihang pumili. Okay? Napakaganda yon. Kahit din tayo naman na mga tao ngayon, mga minamahal ko, ng ating mga anak ay pupwede silang sumunod sa atin o hindi susunod sa atin. Pupwede silang magmahal sa atin o kaya hindi sila pupwedeng magmahal sa atin. Pupwede silang yumapos sa atin o kaya pupwede naman na hindi.
Yan yung kapangyarihan ng pagpili. Hanggang itong pagpiling ito ay nadungisan dahil lamang sa tinatawag na paninibugho at pagmamataas. So ngayon ay titignan natin yung representative ng sakdal na ugali ng ating Panginoon, yung nagpapakitang kasakdalang ugali ng Panginoon. Hindi ba ninyo alam na ang utos ng Diyos, ito yung transcript of God's character, mga minamahal kong mga kapatid, na ito ang bumabantay, gumagabay sa atin para hindi tayo magkulang sa Kanya, para tuloy-tuloy yung magandang ugnayan. Alam po ninyo, kapag hindi magandang ugnayan natin sa ating Panginoon, nandoon yung alienation, para bagang ayaw mo nang sumamba sa Kanya, ayaw mo nang lumapit sa Kanya, para bagang hindi na tayo karapat-dapat lumapit sa Diyos. Pero dahil itong gabay na ito na ibinigay sa atin, ang 10 utos niya ay ito'y sakdal na replika ng ugali ng ating Panginoon. Pakibasa mo para makita nila, Pastor Ray, sa Exodus chapter 20, verses 1 to 7. Pero basahin muna natin yung Genesis 2, verses 15 to 17. Ito yung sakdal na utos ng Diyos. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyon ay tiyak na mamamatay ka. Napakalinaw po ang sinasabi ng Santa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Ito yung, kasi ang utos ay nagpapakita kung sino yung nag-utos. Okay? At ang nag-uutos na yaon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Yung utos ay nagpapakita ng kanyang karunungan at kapangyarihan. Pag binayolate natin yung utos na yon, may bunga. May consequences. Okay? So yun ang dahilan na, okay, sabi ng Panginoon, papayag akong kakainin nyo lahat ng mga bunga ng punong kahoy dyan. Durian, lansones, mansanas, mangga. Pero ito ay huwag. Sabi ng Panginoon, huwag nyong kakantiin ito. Huwag nyong hihipuin ito. Huwag nyong tititigan ito kasi matutukso kayo. Ayun yung point sa ating konteksto. So, sakdal yung utos. Ang sabi ng Panginoon, okay, huwag nyong kakainin yan sapagkat walang pagsalang na kayo ay mamamatay. Okay, so ang utos ay huwag. Ang ibig sabihin kasi ng huwag ay kapag sinabihan kang huwag, ibig sabihin, kapag sinabi ng nanay at tatay natin yun, mapapahamak ka. Kami nung bata kami, my friend, ay pasaway kami nung grade 4. Sabi ng tatay ko, ay huwag kayong maliligo dyan sa irigasyon. Malulunod kayo. Ay, malunod nga ako, partner, pero hindi ko na sinabi sa tatay ko. Kung hindi ako denied ng aking kaibigan doon sa ilalim ng irigasyon, baka hindi na niya ako nakita ng hapon. Ay, sabi ko, doon ko naalala na, ito palang utos ni tatay ay mabuti. O, yun. Yung huwag kasi ay nakakabuti sa atin eh. Dahil ang Diyos, alam niya yung kung ano ang napakahalaga para sa atin. Ngayon, titignan natin yung replika ng kanyang character, Pastor, doon sa Exodus 20. Para background lang tayo, verses 1 to 7. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoong mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.
huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So ito ay nagpapakita, mga kaibigan, na inilagay ng Diyos sa sangkatauhan, sa kanyang kaisipan ang kakayanang mag-isip. Okay? Ang kakayanang makipagtalakayan, the ability to reason, ang kakayanang pumili. Pero kapag dininay ng tao ang kapangyarihan ng pagpili, Pastor Ray and Pastor Luel, ay tila bagang sinira na rin niya yung kakayanang umibig. Okay? Kasi ang pagpili ay isang napakaganda. Ano? Pinili mo yung asawa mo. Okay? So kapag hindi mo siya pinili, at hindi mo ginamit yung kakayanan ng pagpili, nawala sa iyo yung ability na abilidad na magmahal ng isang tao. Okay? Amen. So pwede mong mahalin lahat na ng babae kasi wala kang mapipiling mapapangasawa. Sasabihin mo, ay, yung 1,000, akin na lang lahat yan kasi ay, wala naman akong pagpiling pumili ng may asawa. Basta i-enjoy ko lang lahat sila yan. Ay, delikado yun. So dapat parating mamili tayo ng mabuti. So, hindi lang yon kapag inalis natin yung kapangyarihan ng pagpili, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ito na yung total eradication, yung possibility na maging masaya. Okay? Masaya kasi yung piliin mong mapayapa ka. Masaya kasi, mga kaibigan, na piliin mong ikaw ay malusog. Masaya kasi yung piliin mong ikaw ay sumamba sa ating Panginoong Diyos at isakabuhayan ang kanyang mga utos. So, itong kapangyarihan ng pagpili, ito ang greatest gift na ibinigay ng Diyos para sa atin. Maaring piliin nating sundin ang kanyang utos at isantabi ang kanyang utos. Maaring piliin nating tayo ay maligtas o kaya'y hindi maligtas. Sa pagbabalik ng Panginoon, maaring tayo piliin natin na pumunta doon sa langit o kaya maibubulid sa dagat-dagatang apoy, Pastor Ray. So, ang kaligtasan, ang kaligayahan at katiwasayan ay nasa kapangyarihan ng pagpili. Napakaganda. Purihin ang Diyos, kaibigan, na ang kapangyarihan ng pagpili ay kaloob ng Diyos na ibinigay niya sa mga nagsinaunang kanyang nilikha, ang tao. At ganun din si Lucifer, na kanyang nilikha din. Mga model ng pagpili. Nilikha ng Panginoon lahat ng mga ito sa langit at sa lupa, sa Adan at Eva. At ito'y nagbabadya na ang Panginoong Diyos ay tunay na nagmamahal. Kaya ang kapangyarihan ng pagpili ay naibigay sapagkat minamahal tayo ng Diyos na may tayong sariling desisyon na pipiliin siya, sapagkat kung pipiliin natin siya na may sariling kusa mula sa ating diwa, mula sa ating puso at isip, masaya ang Diyos sapagkat siya ang ating pinili. Kaya nga lang, ang digmaan sa likod ng lahat ng digmaan ay ito ang dahilan. Kaya nga't nagbigay ng Panginoon Diyos ng kapangyarihan ng pagpili, ginamit naman nila yung kapangyarihan ng pagpili ng masamang paraan. Hindi nila pinili yung kalooban ng Panginoon Diyos. Gusto nila magsarili. Ayaw ng Panginoon Diyos. Ang nais niya ay kung pipiliin natin ang kaniyang kalooban, tayo ay masaya, tayo ay maligaya, tayo ay mabuhay na walang hanggan habang tayo ay namimili sa kanyang kalooban ayon sa kautusan na kanyang mga sinasabi nito. Kaya maraming salamat, Pastor, na piniliwanag mo ang perfect character ng Panginoong Diyos at yan ay binigay niya sa bawat isa sa atin na bigyan tayo ng kapangyarihan na mamili. No? Ganda, Pastor Luel, ano? Meron ka bang kapangyarihan na namili sa iyong mapapangasawa? Lahat tayo ay ginamit natin yung kapangyarihan na yan. Kung hindi ka binigyan ng sariling pagpili, kusang pagpili, hindi ka masaya. Parang nung pinasagot ko, halimbawa ang aking misis ay tinutukan ko siya ng hindi kutsilyo. na pagpili yun. Pananakot yun, kaibigan. Pinili niya ako kaya lang napilit siya. Hindi siya masaya. Hindi. Hindi siya masaya. Kaya, kaibigan, ang kapangyarihan ng pagpili ay ibinigay ng Panginoon Diyos para masaya tayo. Ganon din ang Panginoon Diyos.
kung pipiliin natin ang kanyang kalooban. Kalooban. Para mabuhay tayo na may katapatan at Yan yung kaligayahan. the freedom of choice. Oo, yan. Kaya nga yung mga nagmamarcha dyan sa daan, ay ang alam nila ay nawawalan na sila ng kapangyarihan na mamili. Yung kalayaan na magsabi. Ay, mayroon ka lang doon sa kalayaan na sinasabi ay mayroong boundary noon. Oo. Diba? Halimbawa, mayroong kalayaan lumangoy sa dagat. Subukan mong lumangoy, piliin mong lumangoy hanggang doon sa may off limits. May limit yan. Kaya ang Panginoon Diyos nagbigay ng kalayaang kapangyarihang mamili pero merong limit, boundary. At ang boundary na yan ay yung sinabi mo na ibinigay na yung kautusan. At pagsubok ng pagpili ay yung pagkain ng pagbabawal na pagkakilala ng mabuti, kaibigan. Kaya ganyan din tayo, i-apply natin yan sa ating buhay. Pipiliin natin na may kapangyarihan sa ating buhay ang salita, kalooban ng Panginoon Diyos para tayo maging masaya, mapayapa, at mayroong buhay na walang hanggan ayon sa Kanya. Kaya maganda ito. Ang pagpili ay isang kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon Diyos para tayo maging masaya. Ang pangalawa dito na ating pangalawang punto ay the consequence of sin. No, nagkasala na. Pinili na yung sarili nila. Pinili na yung gusto. Hindi yung gusto ng Panginoon Diyos. Kalooban ng Panginoon, hindi na. Kaya nagkaroon ng kasalanan. Sabi dito, ipapaliwanag sa atin ni Pastor Lowell kung anong ibig sabihin nito, the consequence of sin. Pastor Lowell. Maraming salamat, Pastor Ray. Pero tignan muna natin ang background kung bakit nagkaroon ng kasalanan. Binabanggit kanina ni Pastor Abe yung kapangyarihang mamili. Yan, lahat tayo ay merong kalayaang mamili. Pero itong kalayaang mamili na ito ay nakapalob ito sa nature ng ating Panginoon. Sinasabi ng Biblia doon sa 1 Juan 4:8 na God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. So, ibig sabihin, nature pa ng Panginoon ito. At ang pag-ibig, ang pag-ibig ay nagbibigay ng kalayaan sa kanyang manilalang upang piliin siya. Kasi ayaw ng Panginoon na siya ay sambahin o pagsilbihan ng pwersado. Kasi, takot. Wala yon sa pag-ibig. Ngayon, aking iniisip kung ano ba ang nangyari. Diba? So, nabanggit kanina na doon sa langit, lahat ay perpekto. Wala pang kasalanan. Subalit kung ating titignan yung Biblia, bakit kaya nagsimula ang kasalanan sa perpektong lugar? Mahirap yata ito ipaliwanag. Subalit ang Biblia ay nagbibigay o sinasagot yung tanong na papaano nagsimula. Pero yung tanong na why it happened, mahirap yun nasagutin na katanungan. Ngayon, ating balikan yung binasa mo kanina doon sa aklat ni Ezekiel. Kasi doon sa Ezekiel 28, nabasa mo na kanina yung 12 hanggang 14, ito yung description nitong si Lucifer. So ano ba ang nangyari sa kanya? Ito ay matutunghayan doon sa 15, sa verse 15. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas. Mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. So binabanggit niyan ni Propeta Ezekiel na itong si Lucifer pala, na siya yung pinuno ng mga anghel doon sa langit ay isang sakdal. Hanggang matagpuan sa kanya yung pagkasala. Ngayon tignan natin, ano bang nangyari? Dito sa aklat ni Isaiah, dito sa 14, 12, 13 at 14, ito ay maipapaliwanag sa atin kung papaano nalikha yung pagkakasala. Ito ba ay linikha ng Panginoon o sino ang naglikha? O siya mismo ang naglikha ng ganitong behavior? Pastor Ray, pwede mo bang basahin ang Isaiah 14, 12 hanggang 14? Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok
na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Maraming salamat. Dito sa pangalawang pangalawang part ng verse 14, gusto kong sabihin muli. Oo. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Yun. So, hindi naman hinangad ni Lucifer na mas mataas siya sa kanyang manlalalang. Kundi sabi ng Biblia, hangad niya na kagaya ng Diyos. Ibig sabihin, gusto niya ring maging Diyos. Ito, sabi ng aklat ng Isaiah, ito ang dahilan. Itong maling pananaw at maling hangad ng isang nilalang. Kasi siya ay nilalang. Hindi siya Diyos. Pero gusto niyang maging kagaya ng Diyos. Sa makatuwid, ito palang Lucifer o ito palang kasalanan ay nagsimula, hindi ito nilalang ng ating Panginoon. Kundi nagpasimula mismo sa maling hangad ng anghel na ito. Itong si Lucifer. So Lucifer created himself na maging kontra sa pag-ibig ng ating Panginoon. So anong nangyari? Anong nangyari? Kagaya ng ating leksyon ngayong trimestre, so ang nagkaroon ng digmaan. Mamaya basahin natin doon sa huling aklat ng Bagong Tipan. Kasi sinasabi doon, ang kauna-unahang digmaan na nangyari dito sa ating universo ay hindi pala nangyari dito sa lupa, kundi doon sa langit na bayan. Subalit, yung pag-aalsa o rebellion ni Satanas o ni Lucifer, ay hindi naman agad-agad na napalayas siya doon sa langit. Mababasa natin diyan doon sa aklat ni propeta ni Ellen White doon sa Great Controversy, page 495, kung ating titignan. Sabi sa wikang Ingles, God in His great mercy bore long with Lucifer. Sabi doon sa mercy pala ng ating Panginoon ay talagang binigyan niya ng mahabang panahon itong si Lucifer. Na magsisi. Para magsisi sana siya. Sabi pa doon, long was he retained in heaven. Tumagal pala sa langit. Matagal. Kaya binigyan, dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon sa kanya, binigyan siya ng pagkakataon upang baguhin niya yung kanyang direksyon na kontra, kontra sa direksyon na kagustuhan ng ating Panginoon. Subalit, hindi niya ginawa yon. Kaya basahin nga natin, Pastor Ray, doon sa Apokalipsis 12, versikulo 7, pakisimulan doon. At dito, hinahayag kung ano ang nangyari doon sa langit. At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. At tinipon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Sinasabi natin kanina na ang Diyos ng pag-ibig ay binigyan niya ng mahabang panahon itong si Lucifer upang magsisi. Subalit, patuloy siya sa kanyang pagre-rebelde. Kaya sabi ni Juan dito sa aklat niyang Apokalipsis, nagkaroon ng digmaan doon sa langit na bayan. Si Miguel, ang kanyang mga anghel, at si Lucifer, ang kanyang mga anghel. At sabi ng Biblia, buti na lang hindi nagwagi ang kaaway, si Lucifer, kundi nagwagi ang Diyos, ang panig ng Diyos. Amen. At sa verse 9, at itinapon ang malaking dragon dito sa lupa. Kaya pala tayo na-involve. Kung ating titignan yung kasaysayan, paano na-involve ang planetang Earth? So nagsimula doon sa langit ang digmaan. Natapon itong si Lucifer dito sa planetang lupa. Kanina binabanggit ni Pastor Abe yung kalayaang mamili na binigay din ng Panginoon hindi lang sa mga anghel kundi kay Eva, kay Adan sa kanyang mga nilalang, kagaya din natin.
Ngayon, tingnan natin nga kung papaano ginamit ni Adan at saka si Eva yung kalayaang mamili upang gano'n na-involve na tayo. Kasi kung ating titignan, hindi tayo automatic na na-involve. Hindi ibig sabihin na natapon itong si Lucifer dito sa lupa, ay automatic na na-involve tayo. Kasala na tayo. Tama. Isang ministro sabi niya, si Lucifer came knocking at the door of planet Earth. Siya pala ay kumakatok. Paano siya nabuksan? Ating pong tignan dito sa Genesis Kapitulo 3, 4 at saka 5. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang iyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakalulugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. Yung kalayaang mamili ay makikita natin na na-exercise dahil posible pala ang tao na i-reject ang kagustuhan ng ating Panginoon. Di ba? Merong yung puno ng buhay doon sa hardin at saka meron ding isang puno yung sa wikang Ingles, knowledge, yung the tree of the knowledge of good and evil. Yung tree of the knowledge of good and evil ay hindi po yun masama. Kasi nga lahat doon sa Genesis 1 verse 31, nabanggit kanina doon na lahat ng linikha ng ating Panginoon ay mabuti. Pati yung tree of the knowledge of good and evil. Subalit nilagay yun ng Panginoon upang magiging tanda o magiging elemento ito upang ma-exercise nitong yung kalayaang mamili ni Adan at saka Eva. Yung loyalty natin. Tama. Ngayon, yung binasa mo kanina, Pastor Ray, sinasabi dito sa Genesis chapter 3 na imbes na sundin ang salita ng Panginoon na huwag kang kakain kasi ikaw ay mamamatay. Sabi dito, sila ay kumain. Sila ay kumain. Balikan nga natin ulit. Kasi di ba nabanggit mo kanina yung ahas? May ahas dito. Tama, may hindi ahas. doon sa Apocalypse na sinasabi. Ito yun. Ito yun. So itong si Satanas ay talagang great deceiver. Manlilinlang. Talagang manlilinlang siya. At tingnan mo nga naman, 1/3 ng anghel doon sa langit ay nalinlang niya. So nung pumunta siya dito sa lupa, isang access lang doon sa Hardin ng Eden ang pwede niyang puntahan. Yung lang puno ng tree of the knowledge of good and evil. Walang ibang lugar. Doon lang ang binigay ng Panginoon na pwede niyang puntahan. Bakit siya binigyan na gano'n ng ating Panginoon? Di ba? Kasi yung nature kasi ng Panginoon na love. God is love. Maibigin. So, maski itong tunggalian ng kabutihan at saka kasamaan, na ipapakita pa rin ito ng Panginoon yung kanyang nature na pag-ibig. Binibigyan pati itong si Lucifer ng kalayaan upang maka-access doon sa Hardin ng Eden. Pero restricted. Restricted access lang siya. Very limited yung kanyang access doon. Ngayon, ang nagkataon na itong si babae ay naniwala siya. Naniwala siya doon sa sinasabi ng ahas, yung sa tukso. Na sabi ng Panginoon, huwag kang kakain. Pero di ba makikita natin dito, ito yung isang ginagamit ng panliling lang ni Satanas. Ginagamit niya rin pala yung salita ng ating Panginoon, di ba? Kasi, pero hindi niya ginagamit lahat. Sabi ng Panginoon, huwag kang kumain. Nung inulit ito noong nauli ito, sabi ng diablo, totoo ba na huwag kang nautos ng Diyos na huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy sa halamanan? Di ba napaka-subtle yung ginamit ni Satanas na pananalita. Itong si Eva naman ay sabi niya ay
parang may mali. Kaya gusto niya i-correct itong si Satanas. Maling tanong niya eh. Ito yung ginamit ngayon ni Eva, yung power of reasoning niya. Pero hindi niya namamalayan na nabibitag na pala siya ng kaaway. Duda. May parang may Oo, duda. nabibuild up na doon kay Eva yung pagdududa sa salita ng ating Panginoon. Kasi inulit din ni Eva. Diba, inulit din ni Eva. Gusto niya itama yung sabi ng ahas na hindi. Sabi ni Eva, pwede kaming kumain. Pero umaliban sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at saka masama. Huwag naming kakainin o salingin o hawakan. Pero kung ating i-compare yung utos ng Panginoon, wala tayong mababasa dito sa Kapitulo 2 na huwag mong hawakan. Ang sabi lang niya dito ay huwag mong kainin. Kaya isang prinsipyo dito pala na kapag gamitin natin yung ating sariling reasoning power. Sa salita ng Panginoon, tayo ay namamali tayo. If you're going to defend, kapag magdepende lang tayo sa ating kakayanan. Hindi tayo magdidepende sa salita ng ating Panginoon. Kaya ngayon, napasama tayo doon sa tunggalian ng Diyos at saka si Lucifer. Dahil ang tao, yung ating unang magulang, si Adan at saka si Eva, ay sinuway nila ang utos ng ating Panginoon na huwag silang kakain. Di ba si Satanas kanina gusto niyang maging kagaya ng ating Panginoon? Oo. Di ba nabasa natin kanina doon? Tignan natin, ano rin ba ang naging ang naging panukala o ang naisip din ni Eva? Ginamit niyang salita. Oo. Para siya ay nalinlang. Diba? Dito sa verse 6. Ano ang nangyari? Diba? Noong una, parang si Eva sabi niya, hindi pwede. Hindi pwedeng kainin yan. Pero may nangyari. Merong nangyari dito sa kanyang pagtingin doon sa bunga ng punong kahoy na yon. Pakibasa nga Pastor Ray doon sa verse 6. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino. Siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya ay kumain. So nagkaroon ng pagbabago ng pagtingin. Nung una si Eva sabi niya, ito ay bawal na kainin. Binawal ito ng Panginoon. Subalit sabi ng Diablo na siyang nagposes doon sa ahas, kung kakainin niyo ito, ay magiging kagaya kayo ng Panginoon. Nagbago tuloy ang kanyang pananaw. Naging kaaya-aya yung bunga, sabi dito, nakakalugod sa paningin at magbibigay ng talino. Kaya pumitas ito at kumain, at binigyan niya rin yung kanyang asawang si Adan. At dahil doon, na-involve na ang buong sangkatauhan. Ang last na talata na basahin natin dito ay yung dito sa Roma 3:23. Yamang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So sabi na dito, lahat ay nagkasala. Ang ibig sabihin, lahat na ng mga pinanganak ni Adan at si Eva ay hindi na katulad yung imahin ng Diyos. Doon kung ating babasahin yung Genesis Kapitulo 5, ating titigyan noon sa verse 1, mababasa natin doon na sila ay nilalang nakawangis ng ating Panginoon. Pero makikita rin natin dito nang noong nanganak na itong si Eva sa una nilang supling, kawangis na nila, ibig sabihin, na-inherit na nila yung tinatawag natin sa English na sinful human nature. Kaya yung binanggit ni Pablo doon sa Roma 3:23, lahat na tayo ay makasalanan. Yun ang kawawang nilalang
dahil pinili niya pa rin na sumuway sa salita at kalooban ng Panginoong Diyos. Ang pangatlo dito ay ang ating solusyon sa lahat ng mga ito. Oo. So, meron na tayong konting panahon. Oo. The power of the cross. Pastor Abe, anong ibig sabihin Yeah. nito? Ang power of the cross ay gusto niyang ipakita na mali ang pamamaraan ng demonyo. Kasi ang Diyos ay hindi niya nilalang ang demonyo. Kundi nilalang niya ito na mayroong dazzling beauty, ang demonyo. At merong kagandahan, kamaharlikaan na kagaya ng Panginoon, pero nasira, nadamay, kaya nagkaroon ng tunggalian. Ngayon, Pastor, ang power of the cross, alam niyo ang pag-ibig ay naghahanap ng mga paraan para maisauli. So, doon sa Garden of Eden, mga minamahal kong mga kapatid, mapapansin natin na meron ng pamamagitan doon sa lamanan ng Eden. Noong si Adan at saka si Eva ay nagtahi sila ng temporaring pantakip sa kanilang kahihiyan kasi hiyang-hiya sila kasi hubad, Kasalanan. Nagtahi sila. Sila ang unang mga lalaki at babae na sastre. Pero ang original na sastre ay ang Panginoon. So dinamtan sila ng balat ng tupa at doon pa lang sa Garden of Eden, nandoon na yung shedding of blood. Nandoon na yung pagtutubos ng kasalanan dahil sa dugo ng tupa na ito ay umaanino sa dugo ni Kristo. So, nandito yung tinatawag na pamamagitan ng ating Panginoon. Doon pa lamang sa halamanan ng Eden. Ngayon ay inulit yan sa New Testament sa Hebrew chapter 7 verse 25. Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa mamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Napakaganda. So ito ay bunga ng pagmamahal na alam na natin yung Juan 3:16 na sa gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sinumang sumampalataya sa kanya, Pastor Ray, ay hindi na po mapapahamak. Ngayon, pinagkasundo niya yung dating meron ng pagitan, may barrier between man and God. Pero dahil kay Kristo, nung siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, sa yung binhi ng babae, balikan natin yung Genesis chapter 3 verse 15 na nandoon yung first proclamation of the gospel na mayroong enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent. Pakibasa mo sa Tagalog. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Okay, nung napako, yung seed of the woman na binabanggit dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At nung napako at nabayubay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, nadurog na ang kapangyarihan ng kaaway ng Diyos. It is finished. It is done already. Nagawa na ng Diyos ang pagtubos, tinatawag na pagkakasundo between man and God. Then next, Pastor, ay he-restore sa Galatians chapter 3 verse 16. Basa mo na yung Genesis 3:15. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. Yun yung seed of the woman. So napakaganda ng mga minamahal ko. Right after ng pagkakasala ng dalawang mag-asawa sa halamanan, meron ng binhi. Ito yung binhi na ipinangako ng Diyos sa halamanan ng Eden, na in the near future, yung ginagawa nila na pamamagitan itong mga pari doon sa sanctuaryo, ay ito'y tumutukoy sa pinakadakilang handog ng ating Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Doon sa Juan 1:29 yon, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. So pakibasa mo pa sa 2 Corinthians, Pastor Ray, chapter 5, verse 21.
Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. So ang kapangyarihan ng cross, Pastor Ray, nakita na natin. Yung kapangyarihan ng pagpili, the freedom of choice, at right after na na-abuse yung paggamit ng kapangyarihan ng pagpili, yan ay dakilang regalo ng pagmamahal ng Panginoon. Ngayon ay ibinigay pa rin niya ang dakilang pagmamahal na yon noong nabayubay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Namagitan ang kanyang anak, nagkaroon ng reconciliation between man and God, then na-restore yung broken relationship dahil kay Kristo na siyang nagsakripisyo alang-alang sa atin. So, ito ay isang pagpapakita ng dakilang pagmamahal. Tayo na ang nagkasala, tayo na ang tinubos, tayo na rin ang minahal. Ang gagawin na lang natin ay tanggapin ang alok ng kaligtasan na buhat sa ating Panginoon. Alright, maraming salamat sa napakagandang paliwanag. Natapos na ang ating 3 punto, kaibigan, na dahil sa pag-ibig ng Diyos na nais niyang ipatamasa ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Binigyan tayo ng kalayaang mamili upang magkaroon tayo ng kasiyahan na maglingkod at sambahin siya at tunay na matamasa ang kanyang pag-ibig sa ating buhay. Pipiliin nga lamang natin siya. Pero kung nagkaroon na ng tao na pagpili na sumuway sa salita ng Panginoon Diyos na palayo, nagkasala at diretso sa impyerno, na wala nang saysay na siya'y mamamatay. Ngunit ang Panginoon Diyos, dahilan sa kasalanan ay napalayo tayo, mamamatay na tayo, may katapusan na tayo. Ngunit ang kapangyarihan ng cross, ang ating Panginoong Jesus ay maibalik tayo muli upang tayo ay sa pamamagitan ng pananampalataya, pipiliin natin uli siya. Pipiliin, ibalik natin yung kapangyarihan ng pagpili, na pagpiliin natin na mabuhay sa Kanya ang Kanyang kalooban. Kaya ang Kanyang kalooban, sinabi mo, ang Kanyang kautusan, pananampalataya sa Jesus, at tanggapin siya bilang personal na pagligtas, mabuhay sa Kanyang kalooban, may handa ang ating buhay sa Kanyang malapit na padating. Tayo ay maglingkod sa Kanya dahil ipinakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig, hindi lang yung pagbibigay niya ng kalayaang mamili, kundi yung Kanyang buhay, si Kristo Jesus, namatay sa cross para maibalik lang tayo. Kabayaran ng kasalanan ay ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Yan, maibalik ang bawat sa atin. Kaya purihin ng Diyos. Maraming salamat, Pastor Abe, Pastor Lowell, sa mga napakagandang mga talakayan sa ating pagpapaliwanag ng ating leksyon, mga kapatid. Patuloy na ang digmaan ay nasa sayong isipan. Kung pipiliin mo ng Diyos o suwayin mo ang Kanyang utos, pipiliin mo ang tukso o kaya iniaalok ng kaaway, ay mamili ka. Pero sabi niya, ang una, ang sinasabi dito, sabi ni Josue, kami at ang aking pamilya, pipiliin namin ang Diyos na buhay at maglingkod kami hanggang sa aming buhay. Kaya kaibigan, bago tayo magtapos at hingin natin si Pastor Lowell sa panalangin, ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Panginoon, iyong dinggin itong aking dalangin, ang samoko't hiling, bigyang lakas ang puso ko, na para bang gusto nang sumuko sa buhay kong laging bigo. Ngunit umaasa lang sa iyong pangako. Hawakan mo aking kamay, ako'y nanlulupaybay, umaasa lang sa biyaya mo't gabay. Tulungan mo akong lumakad sa landas
gusto nang sumuko sa buhay kong laging bigo. Ngunit umaasa lang sa iyong pangako. Hawakan mo aking kamay, ako'y nalulupaypay. Umaasa lang sa biyaya mo't gabay. Tulungan mo akong lumakad sa landas mo, at wag hayaan na agad akong sumuko. Mahina lang ang puso ko, Panginoon ang kailangan ko. Hindi ko kakayaning mawala ka sa buhay ko. Wala nang ibang hinihiling, Panginoon, ika'y sumaaking. Panginoon, ako'y iyong sakupin. Hawakan mo aking kamay, ako'y nalulupaypay. Umaasa lang sa biyaya mo't gabay. Tulungan mo akong lumakad sa landas mo, at wag hayaan na agad akong sumuko. At wag hayaan na agad akong sumuko. At wag hayaan na agad akong sumuko. Tayo po Pastor ay Noel. manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Amin pong napag-aralan na doon sa langit na bayan, nagsimula pala ang digmaan. Mm. Ang kaaway ay ang dyablo. Pero nagpapasalamat po kami dahil kayo po ang nanalo at mananalo sa digmaan ito. Amen. Kami po ay na-involve dito. Subalit, ibinigay po ninyo ang inyong anak. Mm. Dahil sa pamagitan lang ng inyong anak, matutubos kami at mababalik po kami Mm. doon sa orihinal na plano ninyo sa bawat isa sa amin. Mm. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na kami po ay patuloy na magtiwala, patuloy po na manampalataya sa inyo, Mm. upang sa inyo pong pagdating ay mabibilang po kami sa mga maliligtas. Yes, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kaibigan, patuloy na ikaw susubaybay sa programang ito, oras ng pag-aaral, sapagkat mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.